Makaraang dinaan na lang sa kaway-kaway ang hindi magandang paglalarawan ni Sangwa sa balita tungkol sa leader ng Lay Ansa. Sa paglipas ng ilang araw, unti-unting nabawi ni Bayonhang ang kanyang kakayahang tumayo. Masigasig niyang sinusunod ang race 8 ng doktor, iniinom ang kanyang gamot ayon sa schedule at pangunahing nabubuhay sa lugaw, kumakain ng hindi bababa sa 2 mangkok nito araw-araw. Dahil dito, ang karamihan sa pamamanhid at sakit na sumalat sa kanyang katawan ay unti-unting nabawasan isang araw nang hindi na siya nakatulog. Si Bayan Chen ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama, nakipag-usap sa doktor sa malumanay na tono. Ang doktor ay nag-aalok ng mga katiyakan upang maibsan at malampasan ni Hugong ang mga hindi kinakailangang alalahanin na pinagmamasdan ng pare-parehong pagsunod ni Bayonhang sa kanyang schedule ng gamot at pagkain. Itinuturing ng doktor na isang pagpapala na nabura ang kanyang alaala dahil sa hindi magandang pangyayari na kinasasangkutan ng kamandag ng kabute ng dugo. Sa kabilang banda si Bayan Chen ay nakikipagbuno sa takot na nag-iingat na huwag hayaang mamulaklak ng maaga ang pag-asa. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang kasalukuyang pag-uugali ni Hugong ay bunga lamang ng kanyang pansamantalang pagkawala ng memorya sa isang lugar pa rin sa kaloob-looban. Nangangapit siya sa pag-asa na mangyayari ang mga bagay-bagay gaya ng hula ng doktor. Ang buhay ay hindi mahuhulaan, kung tutuusin, at walang sino man ang mahuhulaan ang mga pagliko, tulad ng kung paano walang mag-aakalang tatapusin ng pinuno ng alyansa ang kanyang buhay, nakahiga sa kama at nagpapanggap na natutulog. Si Ho, na lihim na gising, ay natigilan sa paghahayag na ito, na hindi alam kung kaninong panloob na kaguluhan ang ibinabahagi ng doktor sa kanyang hindi kapanipaniwala sa pagkamatay ng pinuno, na binanggit na nagresulta ito sa pagpapakamatay sa halip na anumang pagkakasangkot ng kultong demonyo o iba pa. Sa spekulasyon na kahit na ang pinakamalakas na tao sa mundo ay nagkaroon ng kanyang sariling panloob na pakikibaka. Pagkaraan ay napansin ng doktor na nagnangalit si Bayan Chen, galit at pagkadismaya na lumusab sa loob niya. Hindi niya inasahan na maaaring isaalang-alang ni Bayonhang ang pagpapakamatay pagkatapos na magpalitan ng katawan ang kanilang mga kaluluwa, na nakasandal sa apo, napansin ni Bayan Chen. Inaakala niya na tila binabangungot si Hugong. Ang realisasyon ay naging matatag na ngayon na ang kanyang kaluluwa ay nakipagpalitan ng mga lugar kay Bayonhangs. Dahan-daang hinawakan ni Bayan Chen ang kamay ng apo, tiniyak sa kanya na panaginip lang ito at ayos lang ang lahat. Si Hugong ay nag-iisip kung maaring si Bayonhang ang naging sanhi ng nag-iisang palitan. Nangako siya na anuman ang mga pangyayari papatayin niya ito. Ang kanyang biglaang deklarasyon ay bumulaga kay Bayan Chen at sa doktor na nagpadala ng mga shockwave sa kanila. Paano kaya namatay si Bayonhang ng ganon? Namumula siya sa galit at sumisigaw na tatapusin siya bago pabagsak na bumalik sa kama. Ang doktor at si Bayan Chen ay nagpalitan ng natakot at naguguluhan ng mga nasaksihan, pilit na pinaniwalaan ang kanilang narinig. Hindi maisip na magsalita si Hugong tungkol sa pagpatay sa iba, na dati ay kanyang sarili ang gustong patayin. Hindi niya maisip, nangingilid ang mga luha sa kanilang mga mata, parehong naantig sa hindi inaasahang pahayag. Nahihirapang unawain ang kakaibang katotohanan? Humagalpak ng tawa si Hugong, na pagtatanto na naging imposible na siyang bumalik sa sarili niyang katawan. Gayunpaman, ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Umupo siya at tinawag si Sangwa, na agad na bumangon mula sa mesa, na lumingon sa kanya at nagpahayag ng kanyang pagnanais na magsanay. Lingid sa kanilang kaalaman, may mga lalaking nakadapo sa mga puno sa labas, palihim silang pinagmamasdan sa bintana. Nang matuklasan ni Bayan Chen na si Bayonhang ay nakikisali sa mga push-up, halos hindi niya mapigilan ang kanyang pagkamangha. Isa sa mga lalaking maingat na nanonood ang nag-ulat na nagsabi na ang pinakamatandang young master ay masigasig na nakikilahok sa pisikal na pagsasanay sa loob ng ilang araw na ngayon. Sa una, nanginginig ang kanyang mga braso at madalas siyang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, umunlad siya hanggang sa puntong makapagsagawa ng hanggang 7 push-up na nagpapakita ng patuloy na pagpapabuti. Naiwang walang imik, inamin ni Bayan Chen na nauubusan siya ng mga salita. Sa halip ay pinili niyang magtanong kung bakit ito lang ang naririnig niya. Ngayon, ang lalaki ay nag-alok ng kanyang paghingi ng tawad, na nagpapaliwanag na dahil sa palaging mahinang pisikal na kondisyon ni Hang, ipinalagay niya na malapit na niyang itigil ang pagsasanay. Gayunpaman, si Hang ay nagpatuloy sa lahat ng panahon, hindi lamang gumaganap ng mga squats at horse dances, ngunit kamakailan lamang ay sumusubok ng mga split. Napahawak si Bayan Chen sa kanyang noo,
Sinabing mas kilala niya ang pisikal na kondisyon ng kanyang panganay na apo kaysa sinuman, kahit na ang pinakasimpleng paghinga ay isang mabigat na ehersisyo para sa kanya. Ang lalaki ay nagpatuloy upang ibunyag ang isa pang kakaibang pagunlad. Sinabi niya kay Bayan Chi na si Bayon Hang ay gumagawa ng mga kahilingan sa pagkain at na ang kanyang gana ay tumaas ng husto. At si Bayon Hang ay umiinom din ng higit sa isang balde ng tubig at pinapanatili ang kanyang mahigpit na gawain sa pagsasanay sa loob ng ilang araw. Habang ang lalaki ay nagsisimulang magmungkahi ng isang posibilidad, siya ay agad na naiintindihan at pinuputol siya bago niya matapos ang kanyang mga pangungusap. At ang iginiit ng lalaki na hindi maaari, iginiit ng lalaki na ito ay nagpapaalala sa nangyari noong 1 taon. 1 taon na ang nakalilipas, ipinakita ni Bayon Hang ang mga biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Nagpakita siyang masayahin, nasiyahan sa kanyang mga pagkain, at naglakad-lakad pa na may ngiti sa kanyang mukha na parabang nagsisimula sa isang bagong simula sa buhay. Tuwang-tuwa ang lahat para sa kanya, sa paniniwalang siya ay nagkaroon ng bagong dahon. Gayunpaman, nang ang kanilang mga gwardya ay nahulog, sinubukan niyang kitilin ang kanyang sariling buhay. Sa kabutihang palad, siya ay natuklasan sa oras at nailigtas, ngunit ang imahe niya na tumetawang parang baliw na may mga madugong mata ay pinagmumultuhan ng lahat. Binigyang diin ng lalaki na ang kasalukuyang sitwasyon ay mas nakakabagabag kaysa dati. Naniniwala siya na si Bayon Hang ay nagsasanay ng husto upang tapusin ang kanyang buhay sa isang iglap. Iginiit niya na dapat nilang pigilan si Bayon Hang na lumakas at kumilos para pigilan siya. Ang ekspresyon ni Bayan Chen ay lumipat sa isang pagmumuni-muni at pag-aalala na kinikita niya upang ilagay ang kanyang tiwala kay Bayon Hang. Habang nananatili siya sa kadiliman tungkol sa mga motibasyon ni Hangs, hindi niya makakalimutan ang sandaling nakiusap sa kanya si Hang na iligtas ang kanyang buhay. Nagkaroon din ng isang insidente nang si Hang ay nagpakita ng matinding determinasyon, sumisigaw na papatayin niya ang isang partikular na tao. Napagtanto ni Bayan Chen na hindi niya dapat hadlangan ang paggaling ng sarili niyang apo. Dahil lang sa sariling takot, nagpasya siyang makipag-usap ng direkta kay Hang at hiniling na dalhin siya ng lalaki sa kanya. Maya-maya habang si Hagong ay nakatayo sa harap ni Bayan Chen, siya ay tinanong tungkol sa kanyang memorya at kung naaalala niya ang anumang bagay na humihingal at nanginginig, nawalan ng pag-asa, na nagkukumpisal na walang pagunlad at siya ay nananatiling walang anumang alaala. Saglit na natahimik si Chon, pinagmamasdan kung kaninong nanginginig na anyo at tinanong kung kasalukuyan niyang sinusubukang gumawa ng split. Sumang-ayon si Hu Gong, nanginginig pa, na nagpapaliwanag na kayang-kaya niyang mag-aksaya ng kahit 1 segundo. Sa loob-loob niya, siya ay namamangha sa kung paano naibukan ni Hang ang kanyang mga binti ng napakalawak. Sa kabilang banda, aniya, hindi nasisiyahan sa lambot ng kanyang kasalukuyang katawan at naniniwalang hindi ito naaayon sa kung paano dapat mabuhay ang isang tao at pagkatapos ay napansin ni Bayan Chen na si Hugang ay hindi tunay na nagsasagawa ng isang buong split. Paimpol niyang nilalapad ang kanyang kinatatayuan na lampas sa lapad ng balikat. Gayunpaman, ginagawa niya ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap, habang ibinababa ni Hang ang kanyang sarili sa lupa at sinimulan ng isang hanay ng mga push-up. Si Bayan Chen ay nagtatanong tungkol sa kanyang intensyon. Nagpapaliwanag na siya ay naglalayong gumawa ng unti-unting mga pagpapabuti simula sa pisikal na conditioning. Gayunpaman, kinikilala niya na mayroon pa ring maraming mga katanungan at isang kasaganaan ng mga gawain sa unahan niya bilang kung sino ang patuloy na nakikipagpunyagi sa kanyang mga push-up. Inamin niya na alam niyang hindi mataas ang tingin ng mga tao sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, napagmasdan ni Bayan Chen na nakumpleto na ni Bayon Hang ang kabuuang 7 push-ups, pagkatapos ay sa kanyang mas malaking pagkamangha, si Hang at ang mga transition sa pagsasagawa ng squat jumps, na nakamit ang taas na higit sa inaasahan ni Bayan Chen. Naguguluhan siya kung bakit ginagawa ito ni Hang sa harap niya. Gayong nakakapag-training siya sa loob ng sarili niyang silid. Parang gustong ipakita ni Hang ang panig na ito. Humihingal, na huminto sandali, na nagpapahiwatig na mayroon siyang ibabahagi na labis na pagkalito ni Bayan Chen. Ipinahayag niya na si Bayon Hang ay namatay. Humingi ng paglilinaw. Ipinaliwanag ni Hugang na ang Heavenly Grand Archives, ang unang young master na si Bayon Hang ay hindi nabuhay dahil siya ay namatay na. Hindi na kailangang mag-alala ang matanda na baka mamatay si Hang. Habang siya ay umayos, si Binet Chen ay nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, habang si Hugang ay ngumisi ng matapang na nagpahayag na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo,
Nagtataka si Bayan Chen sa kanyang mga gawad at sa kanyang nawawalang katinuan. Samantala ang Heavenly Grand Archives, ang third young master Bayong Bomonghe, ay nakadarama ng matinding pagkabalisa at pag-aalala para kay Bayaman, ang pangalawang young master ng Heavenly Grand Archive. Iginiit na buhusan siya ni Bomonghe ng mas maraming alak, kaysa hayagang ibahagi ang kanyang kuryosidad. Napansin ni na si Monk ay kapansin-pansing abala lately sa paglabas tuwing umaga at nagpapahayag siya ng pag-aalinlangan. Ang hang iyon ay tunay na nawala sa kanyang mga alaala o nagsasanay lamang upang mapabuti ang kanyang pisikal na kalusugan. Matingkad na naaalala ni Bayong Monks na si Hanks ay nagmanic laughter mula sa isang nakaraang insidente. Gayunpaman, determinado si Bayong Monks sa kanyang paniniwala na may tunay na pag-asa. Sa pagkakataong ito ay binanggit niya na maging ang kanilang lolo ay nararamdaman na ang pagkakataong ito ay iba at taimtim niyang naisin ang mga bagay na maging tutok kay Hang. Binibigyang diin mo na medyo matagal nang naging demonyo si Hang, isang katotohanang hindi magbabago kahit gumuho ang langit. Nakiusap siya na huwag kalimutan na muntik nang mawala sa kanila ang kanilang lolo at ang tanging landas tungo sa kapayapaan para sa lahat ay nakasalalay sa pagkamatay ni Hang. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Bommons na inabot ni Yun ang kanyang balikat at nagmumungkahi na lumipat sa ibang lugar para sa mas maraming inumin. Nang maramdaman ang madilim na kapaligiran, gayunpaman, biglang hinawakan ng Bommon ang balikat ni Yun at desperadong nakiusap sa kanya na kausapin ang kanilang nakatatandang kapatid sa halip na magpatuloy sa ganitong paraan, na binibigyang diin na si Hang ay iba sa kung paano niya siya binugbog noon, at ibinahagi pa ni Bumang na tunay siyang natuwa noong kasama niya si Hang kamakailan. Ngunit bago makapagpaliwanag pa si Bumang, binetukan siya ni Yun. Inutusan siyang tumahimik sa sobrang galit ay naghagis ng baso at pagkatapos ay itinapon ng mesa, sumisigaw sa Bumon para sa isang dressing. Bilang si Hang ay kanilang kuya, ang kaguluhan sa pagitan ng magkapatid sa pub ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga parokyana, na naging dahilan upang sila ay tumigil at tumingin sa naganap na eksena. Nagpa siya ang isa sa mga nanonood na makialam, bumangon sa kanyang upuan at ipinatong ang kamay sa balikat ni Yun. Nang lumingon si Yun upang kilalanin ang lalaki, mahigpit niyang pinayuhan na sakupin sila, na nagdulot ng kaguluhan at nagpatuloy sa paghagis ng mga suntok. Ngunit ang kanyang kamao ay kumukonekta sa sahig. Sa halip, sa pag-aayos ng alikabok, natagpuan ng lalaki ang kanyang sarili sa pagtanggap sa dulo ng hampas ng siko ni Yuns, na bumagsak sa lupa. Tinatanggal niya ang kanyang mga kamay nang walang pag-aalinlangan, na itinuturing na mahina ang lalaki. Ang kanyang tingin pagkatapos ay bumagsak kay Boom kung sino ang nagtatanong kung gaano katagal ang balak ni Yun na patuloy na iwasan ang sitwasyon. Habang si Boom ay hinarap si Yun, inakusahan siyang natatakot kay Hang at inutusan siyang ihinto ang pagpapanggap na matigas. Inaasahan ni Boom, at alam niyang si Yun ay natatakot at walang lakas ng loob na lumapit, tumambay at magalit. Hinawakan ni Yun ang harap na damit ni Boom, at hiniling na malaman kung paano siya maglakas loob na magmungkahi na siya ay natatakot sa isang tao tulad ni Hang. Pagkatapos ay pilit niyang itinulak si Boom palayo, na nagpahayag ng kanyang intensyon na patunayan kung hindi man sa pamamagitan ng pagtanggal ng maskara ni Hang. Sa kabilang banda nagpapasalamat si Sangwa na nakumpleto na niya ang 25 push-ups, 20 sit-ups, at 20 squat jumps nang hindi nangangailangan ng preno kumpara sa oras na nahirapan siya para lang mailakad ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Upang mapanatili ang isang horse stand para sa 8 minuto ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagunlad. Gayunpaman, mayroon pa ring mahabang daan sa hinaharap. Pinulot ang isang kahoy mula kay Songwei ng matapang na si Hang upang ipursige ang sarili ng mas mahirap. Inihampas niya ang kahoy sa kanya at tumalon sa hangin, mahusay na umiiwas sa pag-atake. Ulitin nila ang hakbang na ito ng sunod-sunod hanggang sa italaga ni Songwei kung sino ang gagawa nito sa 2 set ng 10, na napagod at nagmumungkahi na gawin lamang na 10. Ngunit si Sangwa na nagpapanggap na nag-aalala siya sa kanya kaysa sa kanyang sarili, ay nagpumilit na magpatuloy, na sinasabing kaya niyang panatilihin ito sa buong gabi, sa kabila ng labis na pagkapagod. Tumangging na ring sumuko si Hang, habang siya ay nagpupumilit na ibalik kay Songwei. Huwak ni Sangwa ang kanyang mga binti at tinutulungan siyang tumayo mula sa posisyong ito. Biglang napansin ni Hu Gang na may lumalapit sa kanila at pinakiusapan si Sangwa na pababain siya. Kapatid ni Bayon Hang si Yun, lumapit siya sa kanila ng may sardonic na pang-iinis. Nang makitang magkalapit sina Bayon Hang at Sangwa,
Agad na nakilala si Yun na walang sinumang maglalakas loob na manginsulto sa unang Young Master ng artikulo ng Heavenly Grand Archive. Lalong naiirita si Hugang sa kabastusan ni Bayon Mo at nag-iisip kung oras na ba para turuan siya ng leksyon. Nang ipaalam sa kanya ni Songwei na si Yun ang pangalawang Young Master, nagulat si Hugang at naglulunsad ng isang tirada, na tinawag siyang isang hindi edukadong lasenggo. Ang insultong ito ay kitang-kita na nagagalit sa kay Yun at kung patuloy na naninira sa kanya, na itinuturo ang kanyang kalunos-lunos na pag-uugali. Gumanti ka sa pamamagitan ng panunuya sa maraming pagtatangka ng pagpapakamatay ni Hang at paghihimok sa kanya na ihinto ang pagpapanggap na nawala ang kanyang mga alaala. Sa paniniwalang ito ay isa lamang pagtatangka sa paghahanap ng kamatayan at ang katotohanan na ito ay isang pagpapanggap. Ngunit ang katotohanan ay ninanais ng lahat ang kanyang kamatayan. Habang si Hugang, na tila hindi nabigla sa mga salita ni Yun, ay humiling kay Sangwa na magdadala sa kanya ng isang tungkod sa mga kamay ng pinakamalakas na tao sa mundo. Ang isang kahoy na stick ay katulad ng isang mahusay na espada o isang bakal. Nakumpirma ang kanyang kakayahang gamitin ang kanyang mga diskarte at kasuotan sa paa sa pamamagitan ng kanyang pisikal na pagsasanay.